Ang pagsisimula ng God Valley Incident, ang pagdating ng pinakamalalakas na mga pirata, pinakamalakas na marines, pinakamalakas na individual sa God Valley para mag-compete sa anikan nilang mga purpose. Pero kung sino pang itinuturing na pinaka-notorious na criminal sa era na yon, siya pa ang pumunta sa God Valley hindi para sa mga prizes kung hindi para sa kanyang asawa at anak. Ang encounter ni Dragon kay Shanks at kay Shamrock at kung paano niya tutulungang makatakas ang dalawang ito mula sa kamay ng kanilang ama na si Garling. At ang revelation ng kung anong tunay na pangalan ni Rox Sebek, kung anong tunay niyang bloodline at ang kanyang ancestor na si Davy D. Jones. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1159. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay The Island of Destiny. At sa pinakaunang parte ng chapter ay nagsimula na agad ang kababalaghan sa Hachinosu. Nagkaroon ng isang napakatinding insidente. Namatay si Don Marlon, ang isa sa mga member ng Rox crew. Nagtataka silang lahat kung bakit nagawang patayin ito kasama ang iba pang mga guards na on duty ng gabing yon. Meaning hindi normal na tao ang pumatay sa kanila. Malakas din ang crew or kung sino mang squad na nag-eliminate sa squad nitong si Don Marlon. At hindi lang yon ang pinakamasamang balita, ang crown jewel ng Hachinosu Island na si Shaki ay nakidnap. Hindi nila alam kung sinong perpetrator, kung sinong gumawa ng krimen na yon, pero hindi din naman nila mapagbintangan ng kahit na sino lang. Pero ang katotohanan, although it is indirectly implied dahil hindi naman binanggit talaga dito kung sinong may kagagawan, pinapakita dito guys na natutuwa itong si Wang Zi, si Ochoku, na as if siya talagang gumawa ng dahilan, siya din ang nagli-leak ng information sa world government at siyang may kinalaman sa kung paano nakidnap itong si Shaki. Isa ito sa pinakamatindi at pinakamabigat na balita para sa mga pirata dahil napakatindi nga ng influence nitong si Shaki sa kanila. Lahat sila ay nalungkot, pero si Roger mas lalo pang nagalit kay Rox dahil sinisisi niya si Rox. Bakit daw hinayaan ni Rox na mangyari yon sa loob ng kanyang poder, sa loob mismo ng island na pinapagalaw niya? Hindi lang yon, maging itong si Rayleigh na at first hindi nagpapakita ng kahit na anong interes, nalungkot din siya at para bang nagsisi siya na hindi pa siya pumunta sa Hachinosu nung pumunta ang ibang mga members ni Roger. Now, switching of scenes, 1 year later matapos ang pagkakidnap kay Shaki ay makakarating tayo ngayon sa God Valley. Dito ay binisita ni Garland Garling ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na si Shanks at si Shamrock. Sa simula, napakaganda pa ng flow, napaka-smooth pa ng communication sa gitna nilang dalawa hanggang sa dumating sa punto na para bang biglang nagbabago na ang tono nitong si Garling. Habang ipinapakilala ng nanay nitong si Shanks at ni Shamrock ang magkapatid na kambal na ito kay Garling, biglang nabanggit ni Garling na bakit daw hindi na lamang sila tumira sa Marijoa, na hindi naman agad sinagot ng babae pero hindi na siya binigyan pa ng pagkakataong magsalita ni Garling. Ayon kay Garling, walang problema, dadalhin pa rin niyang magkapatid na ito sa Marijoa at may naging prospect na daw siya na bagong wife, bagong asawa. At ang lugar na ito, ang island ng God Valley ay hindi magtatagal, mabubura na sa mapa ng mundo. Nagtataka na ang nanay nitong si Shanks at ni Shamrock pero hindi na ito binigyan pa ng pagkakataong magsalita ni Garling. Tinusok niya ito gamit ang kanyang sword. Hindi ito nakapalag dahil of course ano nga bang magagawa ng isang normal civilian kontra sa chief ng mga Holy Knights. So in the very first place, pumunta talaga dito si Garling hindi para dalhin ang kanyang pamilya sa Marijoa, kung hindi para dalhin lamang si Shanks at si Shamrock dahil ang gagawin niya ng bagong asawa ay si Shakuyaku, kaya binabalak niya talagang patayin dito ang nanay ni Shanks at ni Shamrock. Matapos niyang tusukin ang kanyang sandata ang nanay ni Shanks at ni Shamrock, sinabihan niya na agad ang fleet ng mga navy na simula na ang preparations. Pinasok na nila ang island ng God Valley at sinimulan na nilang i-capture ang mga civilians nito. At sa loob ng nangyayaring insidenteng to, isang miyembro na pala dito ng Marines itong si Dragon. Pero ang kinaibahan niya sa iba pang mga members ng Marines, nagtataka siya. Bakit daw nila kinakapture ang mga civilians na ito? Wala naman silang ginagawa. Ang iba pa nga ay gusto lamang maklarify kung anong dahilan kung bakit sila inaatake.
Tinanong niya ito sa kanyang higher up, pero nagalit ang higher ups niya ito sa kanya. Habang sinasabi sa kanya na masyado pa siyang bata para itanong kung ano ang mga cause, kung anong dahilan ng ginagawa nilang misyon. Nagpapatuloy ang pag-capture ng napakaraming civilians sa loob ng God Valley, kaya hindi talaga ito matiis ni Dragon. Ini-insist niya pa rin na kailangan alam nila ang dahilan. Bakit nila i-capture ito nang wala naman silang ginagawang masama? Pero dito na siya sinubukang patahimikin ng mga taong to, habang sinasabi sa kanya na wala siyang magagawa. Kailangan nilang sumunod sa orders regardless of whatever it is. Kaya naman itong si Dragon, kahit na ganon, kahit labag sa loob niya, sumunod na lamang siya sa orders. Dahil kahit papano hindi naman sila inuutosang pumatay. Ang utos lamang sa kanila ay ang barilin ang mga civilians gamit ang tranquilizer ammunition, mga pampatulog lamang. At ang iba daw na hindi naman kumukontra, hindi naman nagre-resist ay wag na nilang barilin. I-capture na lamang nila, lagyan na lamang nila ng handcuffs. Pero makikita din natin dito guys na nandito talaga ang resemblance ni Luffy at ni Dragon. Kung titingnan nyo mabuti, ang itsura ng Gear Fort ni Luffy na ang Snake Man ay kamukhang kamukha nitong si Dragon. And it's as if hindi din sapat ang manpower ng mga marines na ito, kaya nagsimula na nilang i-deploy ang sleeping gas. Habang sinasabihan ng mga marines na gamitin na daw nila ang kanilang mga gas mask. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang isang ship naman mula sa world government na ang prison ship ay tinatransport ng iilan pang mga slaves na na-capture nila before. Gagamitin din nila ito bilang mga rabbits sa gaganapin na hunt sa God Valley. Sa loob nito naroroon ang iba pang mga importanteng karakter tulad na lamang ni Kuma, ni Genie at nitong si Ivankov. Sa loob ng communication room, may napansin ng isa sa mga marines na may kakaibang nangyayari. At alam niyo naman guys kung ano yon. Walang iba kung hindi si Genie. Nakapag-leak siya ng information patungkol sa kung anong mangyayari sa gaganapin na tournament at sa lugar na pupuntahan ng mga slaves at ng iba pang mga gagamiting rabbits. Yun ay hindi naman talaga pala actually na-leak papunta sa mga pirata. Inileak niya yon sa isang informant. At ang informant na yon ay walang iba kung hindi si Morgans. Si Morgans ang nagpakalat ng impormasyon all throughout the world sa pamamagitan ng inileak na information sa kanya ni Genie. Pumunta pa nga sa Cypherfall headquarters itong si Morgans para humingi ng pera, kapalit ng katahimikan niya para daw hindi niya na-leak ang information na nakuha niya. Pero hindi naniwala sa kanyang mga Cypherfall agents, habang sinasabi na nagbabluff lang daw siya at walang kwentang impormasyon na hawak-hawak niya. Pero para dito kay Morgans, ang katotohanan pala kahit bayaran siya ng Cypherfall, ililik at ililik pa rin talaga niya ito, lalong-lalo na sa Hachinosu. Na dahilan kung bakit hindi nagtagal na figure out na ito ng mga tao sa Hachinosu, nalaman yun ng crew nitong si Sebek at lalong-lalo na itong si Rox mismo. Napalitan ng tuwa ang kanilang kalungkutan na it's as if mas lalo pa nga silang na-excite dahil ngayon may chance na sila na makuha si Shaki. At tulad nga din ng sinasabi ko kanina guys, although it is not confirmed directly na itong si Ochoku, na itong si Wang Zi ang perpetrator, makikita nyo dito na kinakabahan siya at ayaw niyang gawin at puntahan talaga ng kanyang crew ang God Valley dahil baka doon nila matuklasan na itong si Wang Zi ang traitor sa kanila. Kung iilan sa mga members nitong si Rox ay ang pakay lang talaga ay si Shaki, iba naman ang case para sa iba pang mga members tulad na lamang nitong si Kaido at nitong si Big Mom na pupunta daw sa God Valley para sa mga treasure chest, para sa mga prizes na mga devil fruit. Pupunta doon si Kaido dahil wala pa siyang devil fruit, habang itong si Big Mom naman pupunta doon para kumuha ng devil fruits ng kanyang mga anak. Sinasabi sa kanila ni Stansen na hindi daw sila basta-basta pwedeng lumusob doon dahil mataas ang tsansa na isa lamang itong patibong. Pero para kay Rox, hindi sila dapat matakot. Kung sino daw ang natatakot sa kanila ay pwedeng magpaiwan sa Hachinosu at ang gustong sumugod ay sumama sa kanya. The same goes para sa crew nitong si Roger, maging itong si Rayleigh ay pumayag na sumugod at pumunta sa God Valley para kay Shakuyaku, na nagpapakita na this time straightforward na itong si Rayleigh. Hindi na din siya magpapatalo dito kay Roger. Buti na lamang at kahit papano alam nitong si Gyaban ang daan papunta sa God Valley. At dahil lamang sa information na yon na na-leak ni Genie ay nagsimulang makarating at pumunta ang pinakamalalakas na individuals ng era na yon sa gaganapin na tournament. Dahil sa pagpunta ni Roger,
nagkaroon din ng interest itong si Garp na pumunta sa God Valley. Habang papunta naman ang crew nitong si Rox sa God Valley para umabot sila sa gaganapin na tournament, na intercept naman sila ng isang napakalaking ship, at ito ay walang iba kung hindi ang ship ni King Harald, ang ship ng mga higante mula sa Elbaf. Dito ay nabanggit ni King Harald na nalaman daw niya, na figure out niya na interesado ang buong crew nitong si Rox sa itinuturing na pinakamalaking prize sa gaganapin na tournament. Kaya naisip niya na mataas ang tsansa na mahaharangan niya ito, mabablock nila ito on the way papunta sa island na yun. And explain din niya na kailangan nilang mag-ingat dahil ang isang ship na nakatingin sa kanila mula sa malayo ay ang isa sa mga surveillance ship ng world government. Para bang magsisimula na ang laban sa gitna ng dalawang panig na ito, pero pinagbantaan siya dito ni Rox na kung magsisimula daw itong si Harald na umatake, siguraduhin niyang mananalo siya dahil alam niyo naman na kasama ni Rox ang pinakamalalakas na mga pirates way back then. Kaya naman kaysa makipaglaban sila sa isa't isa, inalok nitong si Rox itong si Harald na bakit daw hindi na lamang sila uminom at pag-usapan nila ito ng masinsinan. Nabuti na lamang tinanggap nitong si Harald dahil honestly naman, kung hindi siya pumayag, kung nakipaglaban siya dito kila Sebek, baka sila pang na-wipe out. Pero on the other hand, kapag naman nangyari yon, hindi din malabong masira ang ship nitong sila Rox at hindi na sila makapaglayag papunta sa God Valley. Sa pag-uusap na ito ni Rox at ni Harald ay dito mare-reveal ni Rox ang napakaraming mga bagay. Unang-una sa lahat, ang katotohanan na hindi naman talaga si Shaki ang ipupunta niya sa God Valley, kung hindi ang isang mas matinding purpose. Sinabi dito ni Rox ang isa sa kanyang pinakamalaking sekreto, ang sekreto na hindi niya sinasabi kahit nasa kanyang sariling crew, na ang tunay niyang pangalan ay Davy B. Sebek. Hindi lamang yon, inireveal din niya ang kanyang bloodline, ang Davy clan na isang napakatinding bloodline daw, napaka-significant na dahilan kung bakit gustong mabura ng world government ang clan na yon, ang Davy clan, para mawala na ito sa balat ng lupa. Dahil napakalakas daw ng influence ng Davy clan at nagagawa nitong i-command maging ang underworld. At ang ancestor daw niya na si Davy B. Jones ay miyembro din ng clan na yon. Ang binanggit niya previously sa nakaraang chapter na ang iniidolo niyang pirata, na nakita naman natin iba ang naging epekto dito kay Imu dahil kilala niya kung sinong tinutukoy nitong si Rox. Inireveal din nitong si Rox ang tunay na purpose niya sa pagpunta sa God Valley. Hindi para kay Shaki, hindi para sa mga devil fruits na naroroon, kung hindi para sa kanyang pamilya. 2 years ago daw ay nanganak ang kanyang asawa, at para na rin sa safety ng kanyang asawa at anak, kinailangan niya itong pabalikin sa kanilang hometown. Pero ang pinagtataka ngayon dito ni Harald ay bakit daw inire-reveal ni Rox ang kanyang weak spot na yon sa kanya. Kaya naman sinagot yun itong si Rox habang sinasabi na ang hometown na yon na tinutukoy niya ay walang iba kung hindi ang God Valley. Dito na nagulat itong si Harald at na-realize niya kung anong pinupunto nitong si Rox. Pupunta siya sa God Valley hindi para kay Shaki, kung hindi para sa kanyang pamilya. Yun ang purpose niya. Dito na rin nga pumasok ang ideya sa isip ni Harald na baka daw ang gagawin na event na yon ay isang trap lamang ng world government para i-lure in itong si Rox. Pero sinagot naman yun ni Rox na actually hindi talaga yun ang case, dahil kung totoo yun, hindi nila gagawin ng pagkakamali na gawing isa sa mga prizes itong si Shakuyaku. Dahil doon, napakarami ng ibang mga pirata na susugod, maging ang mga miyembro ng kanyang sariling crew. Dahil ang pinaka-target lang naman daw ni Rox sa gaganapin na event na yon ay ang safety ng kanyang pamilya. Kapag nailigtas niya si Teach at ang kanyang asawa, wala na siyang pakialam sa kahit na anong ibang pwedeng mangyari sa event. Pero ipinagtapat niya rin kay Harald na kahit na ganon, kahit hindi pa completely nagagawa ng paraan ng world government na patayin siya, nangangamba siya dahil nararamdaman niya na may mali. May masama siyang kutob na para bang wala na sa panig niya ang swerte. Kaya naman for the very last time, tinanong niya itong si Harald kung tutulungan ba siya nito. Pero si Harald, dahil nga sa mas kinakapitan niya ang kanyang sariling prinsipyo, ang kanyang sariling ideals, tinanggihan niya ang imbitasyon na yon nitong si Rox, habang sinasabi na hindi niya magagawang tulungan ang isang kriminal, na dahilan kung bakit nang simula na naman ang laban sa gitna ng dalawang ito. But to be honest, makikita nyo naman guys na para bang nag-hold back dito si Harald, na para bang sinadya lamang niya na magpatalo
para makita ng world government na hindi nila hinayaang makatakas ang Rocks crew, na tinalo talaga sila at wala silang choice kung hindi ang tanggapin ng pagkatalong yun. Dahil kung gugustuhin talaga nitong si Harold na pigilan nitong sila Rocks, napakasimple lang naman daw na wasakin ang kanilang ship para hindi sila makarating sa God Valley. Pero dahil alam ni Harold kung anong purpose ni Rocks para sa kanyang pamilya, kaya hinayaan niya itong makatakas. And for the very last page, para sa isang double spread na panel, ay makikita nyo guys na nagsisimula na ang God Valley Tournament at mangyayari na ang God Valley Incident. Dito ay pinaresent na ang pinakamalaking prize ng gaganapin na tournament na walang iba kung hindi itong si Shakuyaku. Ang kahit na sino daw na manalo sa tournament na ito ay makukuha si Shakuyaku at sila nang bahalang magdesisyon kung gusto nila itong gawing asawa, kung gusto nila itong gawing alipin o slave. Meron din ditong 9 pa na mga chest. 9 na chest na may laman na iba't ibang mga napaka-rare na mga devil fruits. At kung naaalala nyo guys, sa previous na flashbacks, meron lamang 6 na devil fruit chests. Pero ngayon, meron ng 9 nito na nangangahulugan na mas marami lamang mga devil fruits na napaka-importante noon na hindi pa lamang natin na-figure out o baka ginamit na sa loob ng kwento at ngayon lamang maire-reveal ang kanilang pinanggalingan. Dito din ay nabanggit na itong si Shaki mula nang siya ay kidnapin. 1 year ago, she was kept pristine and spotless na nangangahulugan na napaka-pure talaga nitong si Shaki at napakaswerte daw ng mananalo sa kanya, na dahilan din kung bakit maging ang ibang mga celestial dragons talagang nabighani sa kanya at gustong gusto nilang manalo sa gaganapin na tournament. Hindi na dito exception ang mga Holy Knights, lalong-lalo na si Summers, ni Garling at nitong si Gunko. Habang itong si Summers at si Garling ay para bang nagdidiskusyon pa na kailangan daw nilang manalo sa isa't isa. Makikita din natin dito guys na nandito ang Batang Dragon at natagpuan niya ang lokasyon kung saan itinago ng nanay nitong si Shanks at ni Shamrock ang magkapatid na ito. Makikita natin dito na mamamatay ng nanay nila. Nasa bingit na talaga siya ng kamatayan pero ibinigay niya ang kanyang huling mensahe kay Dragon na kahit anong mangyari, wag na wag daw hayaan ni Dragon na mapapunta sa kamay ng kanilang ama ang magkapatid na ito. On the other hand, makikita naman natin ang anak nitong si Rox, ang batang Teach at ang kanyang nanay. Makikita nyo din dito kung gaano ka-pure at kung gaano ka-inosente ang mukha nitong si Teach na napakalayo sa itsura niya ngayon. Habang ibinibigay ang final announcement sa gaganapin na tournament na every 3 years daw ginaganap ang tournament na ito, ginaganap ang hunt na ito. Pero ngayon, merong espesyal sa lahat ng mga rabbits na kinoconsider nilang mga targets. Dahil meron silang mga espesyal na mga rabbit para sa gaganapin na tournament na ito. Meron ditong isang slave na member ng Buccaneer tribe at meron din ditong mga members ng Davy clan na nangangahulugan guys na ang tinutukoy ni Garling sa previous chapter na ang pupukaw ng interest nitong si Imu-sama ay ang clan ng mga Davy. Dahil sa bibig na mismo nitong si Sebek nang galing na hino-hunting at wina-wipe out na talaga ng world government ang clan na yon. However, this is where the chapter ends, and by the next chapter, dahil walang chapter break next week, makikita na natin ang gaganapin na laban ng pinakamalalakas, ang clash ng mga strongest na individuals sa era na yon sa loob ng God Valley Incident. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at naring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.